Shoutout sa inyo! Love, love, love! Kung paano mabuhay na mag-isa, kung malungkot ba, sasabihin ko sa inyo guys, nasa inyo ang kasagutan. So, hi guys, Lynn Keding here again and welcome back to my channel. So, ngayon ay ang ating ika-4th day ng ating vlog kung paano mabuhay na mag-isa, kung malungkot ba. Sasabihin ko sa inyo guys, nasa inyo ang kasagutan. So, bago yan, syempre, pag-ayos muna ako. Maglalagay muna tayo ng sunscreen. Kasi na-negra na ako dun sa province, guys. Ang layo-layo na ng kulay ko. Grabe. So, eto, magsa-sunscreen muna tayo. Pantayan nyo muna ako dyan. Magsa-side tayo. So, marami akong ginagamit na sunscreen. Siyempre, naiwanan ko yung iba. So, ngayon, yung ginagamit ko ay yung Skin Perfection. So, bago yan, syempre, linis muna tayo ng mukha, katatapos lang natin maghilamos. Bago tayo pangalikot dito, at bago tayo magkwentuhan, bago natin tapusin ang ating kwentuhan. Kailangan guys, hindi ito mawawala kahit ordinary araw lang guys. Yung sunscreen nyo, para kahit anumang mangyari sa balat nyo sa katawan, at least, yung mukha nyo maganda pa rin. Hindi ka magkaroon ng wrinkles right away. Sasama natin yung neck. So, minsan kasi tamad ako, guys. Magaling lang ako magsalita, pero tamad talaga ako, guys. Kaya lang, pag nakikita ko na parang dull na yung face ko, gagawin ko talaga siya. So, kung nakikita nyo, diba, super haba na naman ang hair natin. Kaya ganyan yung hair ko, guys. Kasi, pag nasa loob lang ako ng bahay, pag natuyo na siya, ibaban ko na lang siya para maganda siyang tingnan. Para kulot pa rin siyang tingnan. Mas gusto ko yung kulot kaysa sa straight. And then, syempre, mag-powder tayo slight. Ito na lang. Mag-loose powder lang tayo slight, guys. Kasi, pag sunscreen lang, mamaya-maya, super shiny na ako. Kahit nasa loob lang tayo ng bahay, kailangan pa rin natin yan. Hindi yan arte, kundi para maprotektahan natin yung ating skin. Para hindi siya madaling magka-wrinkles or magkaroon ng dark spots. Pero ako guys, yung kilay ko kasi hindi talaga maganda, daming uka. So kailangan ko talaga yan, lagyan guys. Sorry naman kung mag-aantay kayo bago tayo magkwentuhan. Mabilis lang to guys. Ganyan lang. Parang ginagilay mo ka. Parang nakabili tayo. Alam yung sikreto natin. Diba? Ganun lang. And then maglagay tayo ng konting tints. Mag-curl lang tayo ng ating lashes. And yan na. So guys, isa sa mga factor kung paano mo maiwasan yung kalungkutan. Siyempre kung walang-wala ka na talagang gagawin. Unang-una sa lahat, guys, after mo magbukas ng bintana, after mong pumunta sa
labas, mag-check ng mga halaman mo, or may pots ka ng mga halaman, guys. Di ba, magkakape ka. Kapag nagkakape ka, nagmumuni-muni ka. So, after nun, mag-ayos ka. Simple lang, simpleng ayos, para pag dumaan ka naman sa salamin, uy, ma-inspired ka naman, uy, ang ganda ko ngayong araw na to. Kahit simple lang pa, pulbos. Ako kasi guys, yung kilay ko uka, kagaya ng sinabi ko kanina, uka. So, pinapantay ko lang yung ilalim. Pero tingnan mo, parang dinilaan yung pusa ng ang ating buhok, di ba? So, but anyway, so basta, magpaganda ka, hindi naman yung bonggang-bonggang maganda. So, mag-ayos ka, maglagay ka ng sunscreen, advice ko pala sa'yo, para maiwasan mo yung pag matured ng skin mo right away. So, isa yun sa factor kung bakit importante yung sunscreen. Kagaya ng sabi ko kanina, hindi siya kaartihan, kung hindi, must have siya. So, yun, balik tayo doon sa ating topic. Magpaganda ka para ma-inspire kang gumawa ng mga bagay-bagay. So, ganun lang. Mag-ayos ka, magbihis ka, na hindi naman, alam mo yun, yung hindi na ka namang mukhang aalis. Yung kahit nakasimpleng t-shirt ka lang, basta, alam mo yun, choose a brighter color. Okay, kung makikita nyo, pag lumalabas ako, lagi ako naka-black. Pero, pinapartneran ko siya ng white. So, parang, alam nyo yun, para ma-block yung black. And then, on other days, iba-iba, syempre, nag-iiba-iba ako ng color ng dress. Kasi, halimbawa, isa pa rin yan sa factor kung para maiwasan nyo yung pagiging gloomy or para maging lonely yung mood nyo. Pag, alam nyo, naka-bright colors kayo na mga clothes at nakaayos kayo ng mukha ng ganyan. So, yun. And pwede na kayong mag-vlog, pwede na kayong magluto ng tanghalian. And, of course, syempre, diba, kagaya ko, may mga anak ako, kasi nakita ko doon sa comment ni Mami Lurul na ganun talaga pag lumaki na yung mga anak natin. Totoo yun. Kasi may sarili na silang buhay. Like, syempre may work na sila. So, sa case naman ng mga anak ko, guys, nasa Manila sila. Yung pangalawa ko, si Carla, kay Belo siya nagwo-work. So, ang ginawa niya dahil super traffic, di ba, before, maliban na lang nung na-discover ko yung bus na ang bilis lang pala. So, but anyway, lumipat siya malapit doon sa kay Belo, sa Green Hills, para walking distance lang siya. Then, si Emil naman sa Makati, nag-work, para sa Mandaluyong siya nakatira. So, eto na nga yung catch doon. Siyempre, one day lang naman yung day off nila. So, pipilitin pa ba natin na, alam niyo yun, na bibisitahin tayo? Naintindihan ko naman, pero minsan hindi talaga natin maiwasan na magtampo tayong mga parents, diba? Wag mga ganang ano. So, occasionally lang talaga, guys. Ang good thing naman noon, syempre pag mga babae, lagi kayo nag-chat, like kahit si ate, yung panganay ko na nasa Manchester, so lagi naman kami nagkukumustahan, lagi nag-chat. Yun ang maganda sa babae, pero yung sa lalaki, yung lalaki ko, guys, grabe. Ang sweet niya, alam nyo, pag nakainom siya, parang ayaw na niyang bitawan yung cellphone, naglalambing siya. Pero, pag matino siya, syempre, alam ko namang guilty din siya kasi wala siyang time na pumunta dito. So, ayun. Ako naman nanay. Kasi nga, panggabi siya dahil call center. So, araw lang din naman ako, di ba? So, naisip ko naman na, kung pupunta naman ako sa kanya, baka tulog siya, may istorbo yung kanyang tulog. So, sige na lang. Magtitiis na lang tayo mga parents. So, ang hirap nung bata sila, sobrang sobrang alaga natin sila, ganyan. So, ngayong malaki na sila, ang hirap na nilang abutin. Kaya, sa inyo dyan na mga maliliit pa yung mga anak, guys, samantalahin nyo yung pagkakataon na maliliit pa sila, yung nayayakap nyo sila, nalalambing nyo sila, kasi once na nag-isip na sila, nagkaroon na sila ng partner in life, matured na sila, may mga trabaho na sila, guys, grabe, manglilimos ka na lang talaga ng atensyon, lalo na pag sa malayo ka.
Ang sad. Pero, wag niyong paiiralin yon. Normal lang yon na reaction na minsan naiisip mo, oo nga, yung anak ko. Normal lang yan, guys. Huwag kang magdi-dwell. Alam niyo ba si Yulo? So, parang ganun-ganun yung anak kong lalaki. Oh, no! Aww. Pero sweet naman yun, guys, pag nakakasama ko. Pero, pag halimbawa, tungkol sa kanila ng girlfriend niya, guys, grabe talaga. Nakakasad din siya na mas kakampihan pa niya yung girlfriend niya kaysa sa mama niya. Nice! Normal yun, ha? Normal yun. Napagdaanan lang natin ang usapan. So, naiisip ko, natatawa ako. Minsan inaasar ko siya lalo. May mga ganung moments din ako yung naaasar ako ng anak ko. Tagagalit siya sa akin. Sabi nga ng pangalawa kong anak, yung si Carla, sabi niya, Ma, alam mo naman yun na pag yung girlfriend niya talagang maggalit sa atin. Hindi ba? Parang nanay, mula bata hanggang pag matanda ba, tayo pa rin iintindi. Again, normal lang yon. Sabi din ng panganay ko. Sabi niya, Ma, iba talaga yung iba yung era nila, iba yung isip nila. Intindihin ko daw. Siyempre, si mother, dahil ayaw naman ng stress sa buhay, intindihin na lang talaga natin. So, ayan. Basta guys, kung saan merong pasensya. Bumili kayo ng sako-sakong pasensya. Pero, hindi uubra yung pilit, ha. Hindi uubra yung pilit na pasensya. Kailangang mula sa puso. Kasi, ang aim natin dito ay mabuhay tayo ng masaya. Kay may partner, kay solo, mabuhay tayong masaya. Normal na magalit, normal na magtampo, pero hindi didibdibin. Kasi pag dinibdib mo ang isang bagay, guys, yon ang nakakasira sa ating emotional and mental health. And syempre, emotional lang ba? Hindi. Physical, guys. Tatanda ka kaagad. Siyempre, kung gano'n akong klaseng tao, feeling ko, layer-layer na siguro yung mga pilegos ko dyan. Pero yun nga, yun talaga yung motto ko sa buhay. Tatanda man akong mag-isa, kailangan maganda pa rin ako. Ito pa nga pag ako talaga, syempre, hindi naman natin maiwasan yun. Doon tayo pupunta. O, pag ako namatay, gusto ko naka-red lipstick ako. Wow! At ayokong tumandang-tumanda na talagang kulubot na yung mukha mo. Ayoko yun. Ayun lang. Ang dami na natin napag-usapan, diba? So, bukas ulit. Marami pa naman araw, guys, para mapag-usapan natin lahat-lahat ng mga bagay na dapat nating iwasan. Pag-usapan natin. Pero once na napag-usapan natin, ibigay na natin yun kay Lord. Si Lord nang bahala. So, there you go again. Kending is my life. Choose to be happy in everything that you do. And thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share this video, and subscribe to my channel. Wow.